ninyo sa loob ng bangko ng BPI? Okay. Alam niyo ho, di ba, sinasabi nila na kailangan ko raw mag-execute ng affidavit bago sila magpipirma ng waiver. Binigay ko po, pumirma ako ng affidavit, binigay ko kay Atty. Panelo, pero wala ho silang binigay, walang waiver, at ang hinihingi lang niya sa bangko ay account balances, hindi po yung transaction history. So dito natin makikita na si Mayor Duterte ay matapang lang sa salita, pero sa katotohanan ay bahag ang kanyang buntot sa duwag po siya. Okay, so ibig sabihin, hindi ho talaga mapapatunayan this day kung may anong laman ng account. Ganun ho ba yun, Senator? Ang sa akin dito, meron akong serious allegation. I-acknowledge ko siya na tumatakbo siyang presidente ng Pilipinas. Sabi niya, wala siyang tinatago, siya ay hindi corrupt. So, ang dito ngayon, may akusasyon ako na very serious. Pinadala niya, nagsabi siya na pabubuksan niya yung kanyang account pagka pumirma ako ng affidavit, pero hindi po niya ginawa. So, dyan niyo po makikita yung mga kababayan natin na itong si Mayor Duterte ay hindi niya dinidispute na meron siyang 2.4 billion pesos na pumasok sa mga accounts niya. So in other words, Senator, sa ngayon po ay wala talaga tayong makikita anything to disprove that or to prove it? Well, ang sa kanya, ang pinuha niya yung account balance, siyempre, na-withdraw na nila yan, yan na ipapakita niya. Pero yung accusation ko at na pinablis sa mga periodiko, meron siyang mahigit na 2 bilyong piso, hindi niya na dispute. At sabi ko nga, simple lang yan eh. Kung mali yung aking akusasyon, pwede niya akong, ora mismo magre-resign po ako at pwede niya akong kasuhan. Kaso siya po ang natuwag dito po sa katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po maliwanag na po ito. At mahirap nang nalilinlang po. Marami pong kababayan tayong nalilinlang. Sana ito ay isang hudyat na ng kanilang pagmumulat. Okay, Senator Trillanes, pasensya na po pero lilinawin ko lamang. So, sa ngayon, dun po sa nakita at pinakita po ba sa inyo, wala na yung sinasabi ninyo na 211 million pesos? Hindi, wala silang pinakita. In fact, yung wala silang pinakita, sinabi ko, ito na yung aking affidavit. So, sinabi nyo, on record, napipirma sila ng waiver. Wala siyang dala, walang ano. Okay. Talagang wala silang intention buksan ito. So, ngayon, maghahanap na naman ng palusot dyan. Pero ako, ginawa ko na. Yung hinihingi nila, ando doon na po. Okay, marami rin ho kasing, of course, sinasabi, no, ang kampo po ni Mayor Duterte, particularly ang kanyang abogado na si Atty. Panelo, saying that ito hindi posible daw na makuha ninyo to from a legitimate source. Dahil mismo ang BPI ay nagsasabi na hindi naman daw sa kanila nanggaling at mula po talagang polluted source itong gamit na pinakita ninyo lamang. How do you intend to at least prove that, na talagang ito ho nanggaling? Pinapapirma rin kayo na i-divulge ninyo kung sino yung inyong source. Okay. Doon po yan sa aking affidavit. Ganito po, tama. I would like to clarify, hindi po galing sa bangko, galing sa BPI yung aking informasyon. Maliwanag po yan. Pero, ito yung tanong sa kanila. Kung tinatanong nyo yung source, ibig sabihin, kinukumpirma nyo yung information. Kasi kung mali yung information, napakadaling i-disprove po niyan. Ngayon po, bumabalik na sila, nagtatapo na sila ng teknikalidad. Sa akin dito, meron ka bang mahigit 2 bilyong piso na pumasok sa mga accounts mo o wala? So, sa akin dito, tapang nilang pumirma ng waiver noong Marso, tapos ngayong may akusasyon sa kanya, ayaw niya pumirma ng waiver. Sinabi niya, kailangan ko raw munang pumirma ng affidavit bago sa mag-i-issue ng waiver. O pumirma na ako ng affidavit, binigay ko sa abogado niya, wala pa rin. So talagang ito, maliwanag ko ito, hindi po siya iba kay Vice President Binay, rin po itong kurakot, masama pa nito, bukod sa mamamatay tao, isa pang komunista. So, sana yung mga kababayan natin ay Senator, mag-isip-isip na malalim. Senator, si Raffy Tima po ito. Binabanggit nyo, wala naman na ipakita. So, pakilahad nga lamang po kung ano talaga nangyari doon sa loob. So, nung dumating po kayo roon at naroon na naghihintay sa inyo si Atty. Panelo, ano po yung nangyari na mismo sa loob ng BPI branch na yan sa Pasig?
meron po siyang mga dokumentong binigay dun sa BPI na hindi naman ibinigay sa amin at ayaw niyang magbigay sa amin. Ayaw niya ipakita kasi apparently ang ni-request lang nila ay account balances. So ayaw nila ipakita yon. So ang papakita lang niya sa media ay yung balance lang. Pero yung request nun, wala. Kasi ang mangyari nito, makikita natin na talagang ayaw nilang pabuksan. So yun yun ang nangyari doon. Kaya nung nakita kong wala na rin naman mangyari dito, binigay ko sa kanya yung affidavit. Yan na yung hinihingi niyo affidavit. Asan na yung waiver ninyo? Wala. Wala naman daw siyang authority magbigay ng waiver. O sabi ko, sasakay niyo yung mga tao Sabi niyo, pipirma kayo ng waiver pagka gumawa na affidavit. Ngayon nandiyan dyan na wala pala. So sa account balance po, magkano na lang yung naiwan doon sa account number na yon? Hindi ko na alam. Hindi na ako interesado kasi alam niyo naman yan. Yung mga kababayan natin na nag-ATM, alam naman nila yan na pagka winidraw mo na, inubos mo yung balance, tapos kumuha ka nag-balance inquiry, hindi wala nang laban yun. So hindi makikita yung transaction history. Yun yung hinihingi ko. Talagang ayaw ho nila ibigay. Okay, Senator, nabanggit nyo kasi, and I think, of course, sinasabi nyo na most likely na withdraw na yung pera doon man kung magpapakita na hindi nga ganun kalaki ang balanse na, no? Of course, with your sources, sabi nyo nga, maaari din bang makita no, kung recently lang ulit yan withdraw o papaano ho ba yun? Pagka napailan na ng formal na kaso yan, lalapas lahat. Pero by then, kung siya na mahalal sa ating bansa, wala rin mangyari. So, darating tayo doon, kakasuhan po natin yan. Pero ngayon lang kasi, importante to, nandito tayo sa yugto ng ating kasaysayan kung saan namimili tayo ng pinuno natin. Alright. Para hindi Senator, kami po ay magpapasalamat na muna sa inyo at susubukan namin balikan kayo for further interview kapag nakuha na rin po namin ang panig naman ng kabila. Maraming salamat pong muli sa inyo pang bibigay sa amin ng oras. Samantala, sinusubukan pa din po namin makuha ang panig naman ni Mayor Rodrigo Duterte. Balance na lamang sa ngayon. Are cumulatively deposited to his name. Yun ang hiningi ko sa bangko. Now, tinanggap ng bangko yung SPA, tinanggap nila yung request na mag-issue ng certification. Pero ang sabi nila sa akin, humingi sila ng panahon na pag-aralan nila yung aking request o yung request ni Mayor Duterte. They asked for 7 days to respond to our formal request. But what is important is ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes na buksan at tinanggap ang hamon at meron akong kapangyarihan na buksan at nag-request na kami sa bangko. Ang bangko naman ang sagot sa akin, bigyan alam namin yan kasi may mga legal issues na nakikita namin dito. So, ako naman, since nakikiusap naman ng bangko, hindi pinagbigyan ko naman sila. Dahil ang importante sa amin, kahit kailan nyo buksan yan, basta pinabubuksan namin sa inyo yan at kailangan magbigay na certification na batay dyan sa record ay walang 211 million. Tinanong ko sila, nakita nyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. At sabi ko naman sa kanila, hindi. Ang request namin sa inyo, mag-issue kayo ng certification, batay sa record ninyo. Kung sinasabi nyo na wala naman palang 211 million, di mag-issue kayo. Sabi niya, sir, kailangan talaga namin pag-aralan to. Lalo pa, ito ay joint account. So, there are many legal issues we have to consult our outside counsel.
So, bigyan nyo lang kami ng pagkakataon na sagutin namin to, pag-aralan namin, and then we will respond to you accordingly. Ako naman, nasabi ko naman sa kanila, o sige, di antayin ko yung sagot ninyo sa aming formal request. And then I will also reply appropriately to your response. Yun ang nangyari doon. Sir, hindi niyo raw Ngayon, si Trillanes, humingi sa akin ng kopya ng affidavit. No, ito. Eh, sabi ko sa kanya, hindi ko nakako sa bangko, di humingi ka sa kanila. Sabi naman ng bangko, hindi ko namin may bigay sa inyo kasi part nito ng confidential information sa amin. Eh, sabi ko naman sa kanya, hindi ko rin mabigay sa iyo dahil hindi pa ako nagre-report sa kliyente ko. Anyway, nandiyan na yan di tingnan mo na lang. So, tapos, bago siya umalis, in other words, in-explain ng bangko sa kanya na Senator Trillanes, hindi ko namin basta mau-open yung bangko, mapagbigyan si Mayor Duterte, kasi meron kaming sinusunod din na protocol. Pag-aaralan po namin to, saka kami sasagot sa request namin. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. Ang sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala, nakakabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakakilala daw siyang pangalan ay, anong pangalan nito? Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay de Mesa, narinig pa ni de Mesa ang double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tinignan ko ngayon yung attachment niya. Ang attachment niya, ang pakita ko sa inyo, itong attachment niya. Marami yan. So, tinanong ko niya, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan Kung baga, tinipe lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Palagay ko, kaya lang siya gumawa ng affidavit dahil sinasabi ni Mayor Duterte, magsabit ka ng affidavit. Pero tandaan nyo, kahit na hindi nga siya gumawa ng affidavit, nauna na nagpalabas ng SPA. Inauthorize akong tingnan ko ang record ang laman ng bangko at kaya lang hindi raw sila maka-issue muna ng certification kasi pag-aaralan pa nila dahil hindi raw yon ang standard issuance ng yun ang nangyari. Sir, yung transaction history, bakit hindi raw po sa paglabas? Yung transaction history lang po yung hinihingi ni Senator Trillanes. Kaya nga nung pinaliwanag ko na sa inyo, kami, wala kaming problema dahil meron nga akong SBA. But the bank asked for 7 days na pag-aralan nila. Pag-aralan. Una, yung certification ko parang hindi standard. Wala po sila naalala na nag-i-issue sila ng certification na walang amount na ganyan sa loob ng isang deposito. Sabi ko naman, di pag-aralan nyo kung anong gusto nyo gawin ko. Bigyan nyo kami ng ilang araw. O, edi sige ka po. Ilang bang araw gusto nyo? 7 days. O, sige. Wala akong problema doon. Hindi ako magre-release sapagkat hindi naman ako ng bangko Kami nga nakikiuso sa bangko. Hindi lang nakikiuso. We're demanding from this bank because of the presence of the SBA to release the account. Muna ito, pag-aralan muna namin. Baka naman hindi, ang hinihingi ko certification, mag-issue ka ng certification based on your bank record na walang 211 million whether singly, collectively, or cumulatively deposited to his name. Sinabi nila, meron ba? Wala. Wala, sir. Mag-issue ka ng certification. Sir, pag-aralan muna namin.
Bigyan nyo kami ng warrant. As a depositor, you're authorized by the depositor, pwede kang mag-request ng statement from May the request na time nga, it ang kulit nyo naman. Hindi nyo ko iniintindi. May request na nga kami, hindi lang request, may SPA, may demand na nga kami. Ang sinasabi ng bangko, bigyan nyo naman kami ng panahon pag-aralan namin dahil medyo Pag-aralan, sir, unusual. hindi ilalabas agad. Kasi di ba once you request Yan na nga. pwedeng... Are you listening to me? Hindi, sir. I'm telling you that we have requested, we even have demanded from this bank to reveal the contents of the bank records of Mayor Duterte. And they are asking for time to study our request because yung request ko daw medyo kakaiba sa ordinary request. Kasi ang ordinary request, ilabas mo lang yung balanse ko. Umigay sila ng 7 days. O di, sige, kako. 7 days. So, okay lang. Are you looking at filing charges dun sa Joseph De Mesa and, well, may affidavit na kayo ni Sir Alright. Trillanes. Tinanong ko si Trillanes. Sabi ko, partner, ito ba nga kung Joseph De Mesa? Totoo bang tao to? O hindi? Hindi, yun naman ang kalagay. No, I'm asking you directly. Ito ba, inimbestigahan mo to kung totoo ito o baka non-existent to? Eh hindi, yun na, kung ano nakalagay sa affidavit ko. In other words, evasive siya. Hindi niya masabi sa akin kung totoo yun. Eto na nga eh. Sabi niya, si De Mesa nagpunta sa kanya. At si De Mesa, narinig na rin sa ibang tao na kamag-anak niya raw o kaibigan. Di double hearsay. Tapos yung attachment ng dokumento, sinasabi ng BPI na hindi dalawa. Conclusion. In other words, yung affidavit na yon ay walang saysay, yung mga attachment niya puro bogus. So, kakasuhan niyo ba, sir? Anong next? Sir, ano yung magiging next move niyo? Kakasuhan niyo ba? Or, Darating tayo doon. Sa ngayon, medyo busy si Mayor Duterte dahil ilang araw na lang ang kampanya. Ayan naman po ang naging pahayag ni Attorney Sal Panelo, ang abogado ni Mayor Duterte. Ukol pa rin po sa paghaharap nila kanina ni Senador Trillanes at ang sinasabi niya ay hindi niya nailabas pa itong hinihinging dokumento. Base na rin daw sa hiningi naman sa kanya ng BPI branch sa Julia Vargas na iba pang mga dokumento na kailangan pa at mag-aralan within 7 days.